sa dulo ng ating pananampalataya ay tayo ay tinatawagan ng Diyos na huwag mabalisa. Hindi sapagkat hindi tayo apektado sa pagkawala ni Victor. Ngunit higit sa lahat, magpatagnawa ito sa katikayuhan na alin sa ating pananalig sa Diyos. Pananalig sa Diyos na hindi nagpapabaya. Kasi makita ko natin na alin na nawa kung tayo ay hinuhubog ng kanyang pangangalaga na bagaman alam natin na darating ang kamatayan, pero inihanda tayo ng Diyos sa pagdating ng kamatayan. Bahagi ng buhay ng tao ang pagdating ng kamatayan. At nawa yung aming pananampalataya ay magpatibay sa atin sa gitna ng ganitong klase ng kamatayan. Kasi nananalig ka man sa Diyos o hindi, daranas ka na kamatayan. Ikaw ay mamamatay. Yun ay realidad ng buhay namin sa daigdig na ito. Pero yung panyayan ay pinahayag na Jesus na alin sa Ebanghelyo ng ating naman, huwag kayong mabalisa. Hindi sapagkat hindi makakabalisa ang pagdating ng kamatayan o nilalo, naway bigyan tayo ng karagdagan na harapin ang masakit na katotohanan na ito, ang pagdating ng kamatayan. At sa dalawang din naman, sabi nga sa Ebanghelyo na manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, manalig tayo kay Jesus, na nagnanais na tayo ay hiyanda sa ganitong uri ng katatayuan. Kaya nga pahalagaan ang inyong biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa amin na mamuhay tayo na puno ng pag-ibig kasi yun ang kanyang tulong sa atin. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa, yung mga mahal sa buhay. Kaya kung ginagawa natin iyon, ay may handa natin yung anong sarili natin. Magkaroon tayo ng karagdagan ng pananampalataya na hindi natin panghihinayangin yung panahon na lumipas, kasi ay ginamit natin yung panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, kasi hindi pare-pareho. Merong mahabang buhay, merong maiksing buhay. Pero yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, ay nawa yung masabi natin na higit na nagamit natin ito na paglingkuran ang bawat isa. Nagamit natin yung panahon na may isang katuparan natin yung tulong na Jesus, mag-ibigan kayo pagtulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya nawa makita natin yung pagkahanda ng Diyos sa atin. At higit sa lahat yung pananalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maging ang ating kapatid na si Victor na iniaatin natin sa uling hantungan. Kasi nakinabang sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos mula nung kailan nung siya'y binigyan. Ibinigay ng Diyos ng kanyang biyaya para tayo ay magkamit ng kanyang mga biyaya. May
mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya nandyan yung kanyang mga utos, hindi para tayo ay pahirapan. Hindi yung kanyang mga utos para gabayan tayo. Sabi nga natin, sa isang buhay na ganap at kasya-siya, isang buhay na tumatahak sa landas na pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po, yung sinabi sa akin na huwag kayong mabalisa. Kasi yun yung pinangako ng Diyos. Na higit natin pagkanabangan yung buhay natin sa daigdig na ito, yung buhay habang naglalakbay tayo sa daigdig na ito, at ang buhay pagkatapos sa daigdig na ito. Kasi hanggang ibigay ninyo ng Jesus Imalim, yung buhay na walang hanggang, sumunod lang tayo sa kanyang mga utos. At sa napakinabangan natin, yung biyaya na yun. Kaya sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot, ay nayos ng Diyos natin, ang alagaan tayo habang narito tayo sa daigdig na ito. Kaya tulong natin ang ating kapatid na si Victor, na nawa mapakinabangan niya yung biyaya na ito na ipinagkaloob sa kanya nung siya ay binyagan. At kung sakali mang siya ay nagkulang, idinudulog natin na nawa kaawaan siya ng buong may kapatid.